Magandang araw ng Martes mga kaibigan, September 3, 2024. Update lamang po tayo sa lagay ng ating panahon, but before that, please huwag kalimutan mag-like and subscribe at pahit po ng notification bell. Maraming salamat po. Patuloy pa rin po natin binabantayan ang pagkilos at direksyon nito nga pong si Bagyong Enteng na ngayon po ay patuloy na kumikilos pa northwestward over Isabela. Ang mata po ng Bagyong Enteng mga kaibigan ay namataan po ngayon na may data po na malapit po sa vicinity of Ilagan, Isabela. As of now, ang kanyang hangin ay nagme-maintain po ang lakas sa 85 km per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso pong pumapalo sa 140 km per hour. Pa northwestward po ang kilos sa bilis naman po na 25 km per hour. Mga kaibigan, hindi pa rin siya totally nakakalabas ng ating bansa. Ang ilang bahagi ng ating lugar ay nakataas pa rin po ang storm signal number 1 hanggang signal number 2. Inaasahan po within the next 24 hours, eto pong si Bagyong Enteng ay may posibilidad na mas lumakas pa at maging isang ganap po na super typhoon. So maging handa pa rin tayo mga kaibigan, no? Ang ilang mga eskwelahan ngayon sa ating bansa, yung iba walang pasok. Yung iba po, may pasok na po dahil wala na pong banta ng storm signal number 1 sa kanilang mga lugar. Pero may mga lugar pa rin tayo na apektado po ng signal number 2. Narito po mga kaibigan, ito po yung bandang Luzon pa rin, no? Ilocos sa norte, Apayao, Kalinga at northern portion po ng Abra ay nakataas pa rin po ang storm signal number 1. So maging mapagmatsyag po tayo, tignan natin ang panahon, no? Kasama pa rin po dito, no, ang Babuyan Island, Isabela at northern portion po ng Quirino. Kaya makakaranas pa rin po kayo ng maulap at maulan na kalangitan sa hapon at sa gabi. Umiwas tayo sa mababang lugar dahil posible magkaroon ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area. Mga kaibigan, kahit medyo may kataasan yung inyong mga lugar, kung malapit naman kayo sa mga ilog, no, ay posible o asahan natin na magkakaroon ng mga pagbabaha, no, kapag ganyan pong malapit sa katubigan. Mga kaibigan, ito naman pong storm signal number 1 na sa Luzon area pa rin pero ibang bahagi naman po dito po sa Batanes, sa Ilocos Sur, La Union, eastern portion po ng Pangasinan ay patuloy pa rin po makakaranas ng storm signal number 1. Ang ilang bahagi din ng Abra, Mountain Province, the rest po ng Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya at the rest po ng Quirino, kasama na po ang central portion ng Aurora at ito pong northern portion naman ng Nueva Ecija. Kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Metro Manila at Bulacan ay patuloy pa rin po makakaranas ng malawakang pag-ulan, no? Ang ilang bahagi dyan mga kaibigan, mababang lugar, so binabantaan tayo at pinaghahanda tayo sa posibleng pagbabaha pa rin, no, sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Ngayong araw po mga kaibigan, meron po tayong heavy rainfall outlook, no? Heavy to intense rain po ang mararanasan na may 100 to 200 mm po ng pag-ulan dito po sa Ilocos region, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Apayao, Abra, Benguet, Zambales at northern and central portion po ng Aurora. Heavy to intense rain po ang mararanasan na may 50 to 100 mm sa pag-uulan dito po sa Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Metro Manila at the rest po ng Cagayan Valley, kasama na po ang Cordillera Administrative Region. Heavy to intense rain pa rin po ang mararanasan na may 100 to 200 mm sa pag-uulan dito po sa Ilocos Sur, kasama na ang Abra. 50 to 100 mm din ang pag-uulan ang ilang bahagi naman ng Ilocos region at Benguet. Mga kaibigan, no, pinapaalala ko, may bagyo ngayon, umiwas ang paglabas-labas sa ating mga bahay, no, kung wala namang importanteng gagawin or lakad. Kung lalabas naman ng bahay, ugaling magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po sa mga biglaang pag-ulan. So mga kaibigan, lagi ko pinapaalala, always know the weather before you go para safe at handa po tayo lagi sa anumang banta ng panahon. Maraming